Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin sa prayer. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 15, ganito ang sinasabi, at dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihingi natin sa Kanya. Title po nito is Confidence in Prayer. Mayroon tayong confidence sa panalangin dahil sa mga sumusunod. Una, marami tayong inilalapit sa Diyos nang walang pag-atubili dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. God gave us power of domination over the earth. Ngunit dahil sa pagkahulog ng kasalanan nila Adan at Eva, nasa ilalim ng pamumuno ng diablo ang sanglibutan. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 19, and the whole world rather lies in the power of the evil one. Ngunit sa sandaling nanalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ibinabalik niya sa atin ang kapangyarihan mauna na niyang ipinagkaloob sa atin sa panahon ng paglikha. At ito ang kapangyarihan ng panalangin na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Pangalawa, nasa Diyos ang kakayahan at kahandaang ipagkaloob ang ating mga kahilingan. God is willing to grant our prayers because of our faith in Jesus. May mga pagkakataong hindi pinagkakalob ng Diyos ang ating kahilingan sapagkat ang hinihingi niya ay alisin natin ang sintomas ng sakit. Gayon ang handa niyang alisin ay ang panimula ng sakit. May mga pagkakataon ding hindi niya ipinagkakalob ang ating kahilingan sapagkat ang hinihingi natin ay mas maliit kaysa nakaplano niyang ibigay. At yung pangatlo, ang paghiling ng mga kalooban ng Diyos ang magaganap ang pinakadakilang bagay na maaaring mangyari sa atin. Upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kinakailangan tayo magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. We must have intimacy with God. At para magkaroon tayo ng intimacy with God, kailangan tayong gumugol ng mahabang panahon upang siya ay lubos na makilala natin sa pamamagitan ng panalangin, pagbulay-bulay sa Kanyang salita at pakikinig sa Kanyang sinasabi. Nawa, sa umagang ito ay na-empower tayo. We have confidence in prayer dahil alam natin na ipagkakaloob, ibibigay ng Panginoon yung ating mga dalangin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Tayo ay dumako sa panalanginan. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po dahil muli mo kaming ni-remind na meron kaming confidence in prayer because we know na ipagkakaloob mo ang aming mga panalangin at ito po ay napakagandang plano mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa mga oras na ito, sa umagang ito, anuman po ang pinagpipray ng iyong mga anak, marahil ang iba sa kanila ay dumaranas ng mga trials, ng mga pagsubok, tulungan niyo po silang ma-overcome nila ito. Marahil ang iba sa kanila ay may mga karamdamang physical, spiritual, pagalingin niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay dumaranas ng mga challenges sa kanilang pananampalataya. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. At sama-sama kaming magtagumpay, sama-sama kaming ma-inspire, sama-sama kaming lumago, tumibay, tumatag sa aming pananampalataya. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga anak na nanonood sa mga oras na ito, ipagkaloob niyo po upang minsan pa maranasan nila na ikaw ay Diyos na tapat na tumawag sa kanila. Salamat po sa prayer dahil meron kaming opportunity na makipag-ugnayan, makipag-communicate, mangusap sa iyo, Panginoon. At salamat po sa panalangin dahil alam namin na ito ay dinidinig mo sa tulong at awa at habag at pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion para sa umagang ito ng Wednesday. Huwag po nating kaligtaan na tayo ay dumalo sa mga pagtitipon, sa mga midweek service. Patuloy tayo magpuri, magpasalamat
ihayag ang kabutihan ng Diyos sa diwa ng panalangin. At alam natin na hindi lamang nakikinig ang Panginoon, kundi ito rin ay sumasagot sa bawat isa sa atin. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!